ng Tama. eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Sa ating mga kababayan, aralin yung mabuti dahil yung narrative nila talagang Wala, perfecto. palpak. Magaling silang manira doon sa mga Yes. Magandang hapon. Ito na naman tayo, ha? Oh. Magandang hapon at pag-usapan natin ngayong itong hapon na ito kung paano tumulo yung uhog. Diyos ko po, nagkalat ka pa. Diyan ka pa nagkalat, ha? Diyan ka pa talaga pumunta ka ng Amerika para ipakita mo yung uhog mo. Ha? Si Boy Uhog. Nakakahiya. Isang panggulo ng bansa dumayo sa New York para ikalat yung kanyang uhog. Diyos ko po. Ay, sino ba naman? Ew! Boy Uhog in the house. Ha? Gumastos ng napakalaking pera at gusto lang palang magkalat. Pinagpiestahan ka ngayon. Ano masasabi mo? Ay talaga namang nakakahiya. Diba? Wala na talagang ginawang maganda ito. Halos ipahiya na lang ang bansa, ipahiya ang sarili. Bakit kaya? Ano kayang nararamdaman ng mama? At nagkalat sa Amerika. Buti hindi tumulo yung galo. Buti walang galo ang mama. Wala na. Pasyal muna para hindi mapahiya. Tapos, pag nag-i-spit sa kalam, Diyos ko po. Sa simulan natin, Kap Ray Valero, kinwestiyon ang pagkondena agad ni Lacson. Hindi natin alam kung ano yung gusto mangyari nito ni Lacson. Bakit ayaw niyang ipatawag ang kanyang amo na si Balulong, ayaw imbestigahan yung mga congressman na tumanggap ng maleta. At ito, kinundina pa agad yung ex-Marines. 18 ex-Marines, kinundin mo. Bakit? Ayaw paniwalaan? Kaya ka nababara eh. Kaya ka nababack to you ka na eh. Diba? Ano ka ba? May yag balls ka ba o may kef-kef? Kaya marami nang nagsasabi, wala ka naman daw yag balls. Sunod-sunuran ka sa amo mo. Kaya ka pala binadsig kang Kefri. Este Pinky. Nakakahiya kayo. Basta pag nanakaw, tulong-tulong kayo sa pagtatanggol. Pero yung nagsasabi ng totoo, tulong-tulong kayo kasuhan, tulong-tulong kayo imbestigahan, tulong-tulong kayo ang kakapal ng pagmumuka. Nakakainis. Pasok natin to. Ping Lacson. Ilang araw na, nakita namin 1 linggo na ng pagsasabi na ang question niya is yung pagkatao nitong 18 kaya hindi raw kailangang imbestigahan eh. So first time natin narinig sa isang Senator Ping Lacson na tumatanggi siyang imbestigahan. Akala natin konting whip lang ng corruption. Papatawag kaagad sila ng inquiry dyan sa Senate in aid of legislation kuno pero kinokondena nila yung mga actually wala pa ngang committee report eh. 'Di ba? Noong dati nagkaroon sila ng partial pero yung ibang magagaling na senador at alam na hindi dapat pumirma, dapat lang talaga hindi pirmahan, hindi sumang-ayon. Bakit? Alak ng tibaklong in aid of legislation, wala nga yung the big fish. Kasi yung the big fish pala ang nagpapasakod sa kanila. Tahimik ang mga bibig ng mga ulupong. Tahimik ang bibig ng mga magnanak. Ang sasama nyo. Antitimawa nyo sa kwarta. Diba? Wala na kayong tinulong sa bansa kundi pagnanakaw. Puro pagnanakaw na lang. Diba? Ano yung hinihingi ng taong bayan sa inyo? Na dapat kayo ang umaaksyon. Hinihingi nila mga kasuhan, yung big fish, papanagot yung the big fish. Puro kontraktor na lang ang tinamaan. Ano nangyari doon sa DE? Ginawa pang state witness. Aray ko po.
nagsasabi ng totoo, kaya kagaya na nangyari kay Sergeant Gotesa. So diyan sila magaling at ang yung mali inuulit nila araw-araw, Tama. buwan-buwan. Kaya yung mali nagiging tama sa pananaw ng mga hindi masyadong nag-iisip ng malalim at nanonood lang sa sinasabi nitong mga iwaling politiko na ito. So ang masasabi natin sa ating mga kababayan, aralin yung mabuti dahil yung narrative nila talagang perfecto. Magaling silang manira doon sa mga taong nagsasabi ng katotohanan at challenge ito. Lalo na kay Attorney Baligod na nagsasabi na, sige, patawag nyo kami at doon tayo maghaharap. Gusto nila ito nangyari sa NBI eh. Tama. Pinatawag sila kasi doon sila maglalabas ng ebidensya at doon marami pang lalabas. Hindi lang itong 18. Ang problema nga niyan, Cap Reyes, ang problema nito, yung naglabas ng issue na si Saldico, hindi na pa nila napapauwi. Kasi isang malaking bagay din ito eh. Na halimbawa si Saldico ay madala dyan sa investigasyon at pinagtuturo sila isa-isa, tas-tas na sila. Di ba? Ngayon, pag napatunayan na talaga sila ang magnanakaw at tinuro si Saldico, ano ba pwede action doon? Tatanong lang tayo. Baka mamaya, laro-laruan lang pala lahat ng ito. Di ba? Baka mamaya, kunyari, imbestigahan, pero malabo eh. Wala nga investigasyon nangyayari. Walang nagaganap na ganun. Ni-initiate, walang ginawa ito si Pinky. Kahit yung president ng Senado, wala rin. Hindi mo sila makitaan at sinabi na, okay, kailangan natin imbestigahan yung malalaking isda. Walang ganun. Kung hindi pa bibirahin ni Senador Marcoleta, hindi pa magiging maingay. Dahil sila, tikong mambibig, takip ang mata, wala silang naririnig. Ang nakikita nila, basta mali-maleta, approve na. Diba? Tayong 12 na nandyan at may susunod pa dun sa 12. So, yun, ang lumabas. Ngayon, Malacanang imposible ang sinasabi ni BP Sara na madaling magpadala ng eroplano. Ha? Ayan naman ang kanilang sagot. Si BP Sara ay handang tumulong. Hindi namin alam sa inyo kung talagang handa ba kayong tumulong. Kasi pag gusto, kayang gawin. Di ba ano ba sabi ni Tatay Digong noon? Kahit magbenta pa tayo ng mga eroplano dyan, basta maiuwi natin ang ating mga kababayan, gawin natin. Pero sa kanila parang ayaw nila eh. Si Bibi Sara nagsilita. Handa siyang tumulong at handa magpadala ng eroplano. Tapos, hindi raw kaya? Bakit? Bakit hindi mo kaya? Wala ka palang kakwenta-kwenta kung sino man nagsalita na yon. Dahil wala kayong malasakit kasi hindi nyo kamag-anak yan. Huwag sanang mahalaga yung kamag-anak nyo sa sitwasyon nila nandoon at kailangan nila ng tulong. Huwag sana. Dahil pag nangyari sa inyo, aray ko po. Sige, usapin natin. Bakit yung mga mayor at vice mayor na na-stranded doon, napauwi? Napauwi ba? Tatanong lang tayo, hindi pa tayo kumpirmado dito. Napauwi ba? Sino nakakalam? Type nyo sa comment section. Kasi bira ka ng bira, kung sino man ikaw, ikaw ba yung under na laging merong banat kay BP Sara? Ikaw ho ay empleyado ng gobyerno. Hindi ka attack dog ng gobyerno. Nakakairita yung bunganga. Alam mo yung taong nasa palengke na hindi magaling mag-narrate, hindi marunong magtugma-tugma ng kanyang gustong sabihin. At yung pagdi-deliver ng mensahe ay hindi mo alam kung saan pinulot na bangketa. Yan yung babae. Kilala niyo ba siya? Tuloy. Sagot na ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Tama. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Siguro limitado, pero hindi sarado. Ang unang-una pong concern ng Pangulo noon. Yan na siya. Kasi ang Middle East repatriation sa ginawa niya noong COVID-19 pandemic bilang Davao City Mayor. Binanggit niya po yung example yung nangyari sa Kuwait. So, mahirap po. Sabi niya,
baka mas lalo malagay sa kapahamakan yung ating mga kababayan. Siguraduhin lang, kung sila ililipad, siguraduhin ligtas. 4,000. And then Iniugnay Nyo, ito ha. Woo! Bibigyan natin ng sagot yun. Ganito lang yan. Magpapadala ka sa nearby country na by land. Pwede yan. Kasi magkakadikit lang yan. Iran, Saudi, UAE, magkakadikit lang ho yan. Ngayon, pwedeng i-travel ng by land yan. Doon mo papupuntahin yung eroplano na hindi masyadong nagkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari. Doon. Ngayon, ita-travel yan. Ngayon, alam nyo naman ang target ng mga Iran. Mga oil depot, mga refinery, at saka mga base. Hindi naman ta-target ng mga individual na Diyos ko po naman, mahina sa mat yung... Napakahina mo sa mat talaga. Oo, alam mo, nahihiwagaan na kami sa iyo eh. Lagi pag may sinasabi si BP Sara, lagi kang naka-counter. At meron kang atake. Oo. Magkano ba? Nadadoble ba? Nagtatanong lang kami ha. Nadadoble ba yung maleta? Nadadoble ba yung bayad? Yung sahod? Kasi ang galing-galing eh. Ito ay spokesperson. Dapat sa mabubuting balita ginagawa. Hindi ho. Parang naging, sige, ako ang didepensa. Parang gano'n na lumalabas eh. Walang magandang sinabi. Walang magandang sinabi. Eto pa. Diyos ko po, eto na. Bakit kaya itong si Trilling, pera daw ng Duterte Camp para sa 18 Marines? Diyos ko po, paano mo na masabi yan? Patunayan mo yan kasi yung sayo nalalapit ng lumabas ang katotohanan. Yung $2 million at yung binunyag ni Kabonjing na ikaw ay nagdala sa bahay niya. At ikaw yung nagpakilala sa kanya. Dinidinay mo pa dati. Booking na kayo. Pondo ang inilabas umano ng kampo ng mga Duterte para mabayaran ang 18 nagpakilalang Marines. Kita mo, no? Ayon kay dating Senator Sonny Trillanes. Gawain kasi Sinasabing target nitong pagsabaying guluhin ang investigasyon ng International Criminal Court, paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at destabilization sa gobyerno. Yan Kita ang mo yung taong na to. Ginagawa niya kasi yan eh. Kaya hindi natin mapagkakaila na kaya niyang baligtarin. Kaya niyang gumawa ng kwento. Kasi nagagawa niya nga nung una eh. Di ba? 2016. Sino ba nagsabi niyan? Merong video niyan eh. Na bakit daw galit na galit ito si Au kay Tatay Digong. Hindi ho na pagbigyan na maging Vice President. Mataas ang pangarap ng mama, pero konti ang utak. Kaya hindi ho pinagbigyan ni Tatay Digong kasi alam niya ang mangyayari. Totoo nga. Ano nangyari? Gumanti ang mama. Ginawa ng kwento. Ang sabi niya, marami daw pera si Tatay Digong sa bangko. Andun daw yung bilyones. Nung nilabas yung salin, wala namang pera si Tatay Digong. Ni bahay nga ni Tatay Digong sa Davao. Hindi ho mapagawa. Ni sasakyan na brand new. Naging presidente siya, naging mayor siya. Hindi nga bumili. Saklap, no? Ngayon, inaakusahan nyo na maraming pera, maraming ninakaw. Unggoy. Nakakahiya kayo. Puro na lang kayo pambibintang. Ni isa sa pambibintang nyo, walang tumama. Ngayon, dahil sa pera na pinaandar nyo, dahil sa mga taga-ICC na yan, na mukha rin timawa sa pera, ayun, napadala nyo na mabilis. At dahil sa group effort, mga group effort nyo, Diyos mio Marimar, may balik naman yan. May balik yan. Balik tayo doon sa sa makapalang mukha na empleyado ng Bahrain. Ano nangyari sa iyo? Di ba? Ano nangyari sa iyo? Na back to you ka kagad. Bakit salbahe ka eh? Ngayon, bakit ito makakauwi? Sige, tanong. Pinare-recall siya eh. Sasabihin walang eroplano. Bakit pa uuwiin? Saan dadaan to? Lilipad to parang parang manananggal?
Lilipad to na may walis tingting? Sige, mag-isip nga kayo. Oh, Anta Clara, pinare-recall na. Oh, abangan natin pag nakauwi to ha. Abangan natin. Nagsuplado na at halos pinagtabuyan pa ng isa umanong empleyado ng Philippine Embassy sa Bahrain ang ilang OFW na humingi ng ayuda sa labas ng embahada nitong linggo. Sa tanong kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kano. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto Ah, mo nga pagsumbong. sa- Pwede magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Walang pondo Yan na. Maririnig nga po dyan sa video ang mga Pinoy na apektado ng tensyon sa Middle East na humihingi ng tulong sa embahada. Pero ang abiso raw ng embassy, suspendido ang pamamahagi ng financial assistance sa mga OFW. Hindi rin daw nila maasikaso ang mga Pinoy na walang appointment alinsunod sa security guidelines doon. Ito mo mali, di ba? Yan ho ay nagkakaroon na ng kaba. Kaya gusto na rin umuwi. Kailangan pa ng appointment. Unggoy! Diyos ko po, ang hina ng kokote nyo. Wala kayong malasakit sa kapwa nyo Pilipino. Hindi kayo katulad ng mga ibang lahi. Alam nyo ang mga Thailander, Vietnam, Chinese, India at Bangladesh sa Middle East, nagkakaisa ho sila. Hindi ko alam dito saan nakuha. Oo, nitong empleyado ng Dole o embassy na ito, ang kakapalan ng muka para idinaya, para hindi bigyan ng assistance itong mga kababayan natin. Ngayon, dapat sa'yo ipa-recall. Oo, ano sabi dito? Pinare-recall siya eh. Ang tanong ano, paano makakauwi? Eh kung kaya naman pala itong pa-recall, ibig sabihin, mapapauwi siya. At kung kaya pala itong ipa-recall, saan lilipad to? O, di, pwede rin pala magpalipad ng aeroplano. Wait lang dito natin. Hindi natin nalagay. O, tuloy. Ipinagutos na ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpaparikol sa isang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain matapos ang umano'y hindi tamang asal nito sa mga overseas Filipino worker doon. Sa isang viral video, makikita ang tila pagtatalo ng nasabing empleyado ng MWO sa mga OFW na humihingi ng tulong dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon sa migrant workers employee, wala na umanong pondo ang embahada sa Bahrain kahit pa magsumbong kanino man ang mga OFW. So sa ano? Pero wala na tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto niyo pagsumbungan. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Secretary Kakdak na ipinagutos na niya ang pag-recall o pagpapauwi sa nasabing empleyado at tiniyak ang pagpapataw ng kaukulang disciplinary action. Muli ring nangako ang kalihim na pagsilbihan ang mga OFW na mayroong pagpapakumbaba, paggalang at pagsasakripisyo. Narinig nyo? Agarang pagpapauwi? Ay, kaya. Bakit sinasabi ng babaeng under paano raw? Paano raw makakalipad? Hindi raw pwede. Diyos ko po. Kaya nga sabi ni BP Sara, kayang magpadala ng mga aeroplano. Kayang-kaya. Diyos ko po kayo. Bakit? Ano ba talaga? Dahil ba sa pera yan? Dahil wala ng pondo? Meron na kayo papakitang video sa inyo. Nagsalita ang mama. Nagulat tayo bakit nagsalita siya ng ganito. Ang problema, maski naman siya, nasasangkot. Saan? Ito, pakinggan nyo, So much so that he is ruled by what he sees, not by the invisible God. Diba? Oftentimes, you don't realize this. Pero yun ang katotohanan eh. And there are times we do not want to accept it, but it is actually true. And therefore, the question is, who is your master? Ang tanong, sino nga yung master mo? Ngayon, bakit ang dami mong mga, alam nyo mararanyang buhay, mararanyang mga sasakyan, saan galing yan?
kahit nasabihin natin na umabot ka ng 10 years sa pagka-congressman, yung nakita sa'yo, mga sasakyan, mga ganda, kung walang illegal yan, walang hindi mali-malita ang pinagmulan yan, malabo mo mabili yan. Oo, napakalabo. Ngayon, back to you tayo. Balik tayo sa mga una-una. Bakit sino kaya yung kumakain ngayon ng suka? Alamin natin to kasi nakita ito si parang inaawitan ata ito si Ate Chris eh. No? Dahil siguro talagang wala nang pag-asa at sirang-sira na yung pangalan nito ni Bongbong. Eh kung kani-kanina lang dumidikit. Ngayon, merong si Ate Christy. Ate Christy tuloy eh. Si Ate Chris. Alamin natin. Patalsik at gustong-gusto kaming Duterte because alam ko, never ko siyang binanatan. So para po sa mga DDS, wala tayong reason na maging magkaaway. Who actually benefits by erasing the legacy of my parents? Sino ang nagtanggal ng freedom of speech sa Pilipinas? Sino ang nagpakulong at nagpapat? Ano nangyari? Tatanong lang ho ka. Tatanong lang ho kami. Ano na ho nangyari? Bakit ganun? Bigla atang bago ihip ng hangin Woo! Ganun na ba ang politika? Sa bagay, marami nagsasabi, ang politika, ang laro ng politika, kaibigan mo ngayon, kalaban mo bukas. Kalaban mo noon, kakampi mo ngayon. Yun ang laro ng politika. Parang hindi na kayo nasanay. Pero si BP Sara, hindi yan ganun. Kaya nga meron nakapagsabi parang marami ang babaligtad pag mga kalagitnaan na ho ng end of 2026. Marami ho nagpapahayag na. Pansinin nyo si Colonel Busita. Si Colonel Busita na parang nagpa-picture na kay BP Sara. Alam na. Diba? Si Colonel Busita, hindi natin siya pagtatanggol. Oo. Meron kasi siyang kasamahan na first nominee na, alam nyo na, kung kilala nyo yun, yun ang sumira sa pangalan niya. Bakit? Yun ang mahilig sa sumama sa Tuadcom. Tuadcom, yung mga Tricom, lahat ng com. Yung kasama ni Colonel Busita. Ngayon si Colonel Busita, magaling ito. Hindi siya pagtatanggol. Although, actually, may inamin din siya, hindi siya pumirma eh. Ngayon, alamin natin, siyempre, ito ho ay laro ng politika. Pagdating ng araw, pagdating ng mga tamang panahon, baka mamaya makita natin. Ang hindi magkakampi, nagiging magkakampi. Ang magkakampi, nagiging magkatunggali. Sa politika, yan ang laro ng politika. Pansinin nyo yung kay Tolentino. Diba? Inendorso ni Tatay Digong. Pinanalo. Nakatikim. Akala niya tuloy-tuloy ang kanyang ligaya. Nakatikim. Sumanib doon sa bangag. Ayun, talo. Diba? Ito. Nagpapakilala ho ng mga PDP. Laban. Ito na. Dalawang distrito ng Antipolo. Walang iba kundi si Red Liana. Panalo. Atin na ang Antipolo. Pangalawang distrito. Yan inendorso na. Inendorso na. Ano ba? Pinuroklama na. Kasi na-disqualify ata yung kalaban. VIPSD, DDS, Saraol Confederation. Ako po si Dr. Richard Mata, ang inyong pong National Advisor. Gusto pong i-greet, of course, no less than si Red Iliaga na tumatakbong congressman sa na-congratulate ng Antipolo. Of course, i-greet ko po ang aking pong talagang idol, talagang kaibigan ko po si Ma'am Dang Imperial. And of course, si Dr. Ronald Adamat. And of course, sa lahat na din po, sa inyong lahat. Ako po'y nandito, of course, number one po talaga is gusto nating itaas ang kamay
ni Red Iliaga. But before that, gusto ko munang ikwento dito sa Davao City dahil ako po ay taga Davao City. Yan. Sa mga hindi pa po nakilala sa akin, ako po yung nasa Facebook, may 3.1 million followers na po tayo. Going 3.2 and I do believe 5 million followers tayo by 2028. Ako po yung kasama ng Duterte. Ako po yung taga Davao City. Tumakbo yan ha, Doon sa last si stage Doc Mata. ni Mayor Baste Duterte. Tumakbo ito. Actually, kamag-anak ito. Tsuhin ata ito ni Senator Bongo. So, pang number, kung di ako nagkakamali, sa balota, number 12 ba? Number 12 o di natin sigura, pero yun ang pagkakalam natin. Sana lang, ha? Sana umabot na sa magandang pagkakataon na lahat ng mga bangag, lahat ng mga dumurobo sa kaban ng bayan, magtatalo na. At ang tao marunong na. Pasensya na kayo, lagi ako nagagang kasi makati yung ilong ko. May lalantad pang bagman. Nako, sino kaya ito? Sino kaya yung mga lalantad pang bagman? Abangan natin. Kasi yung 18 Marines, hindi pa final na 18 yan. Kasi sabi nga, parang marami yan maglalahad ng kanilang mga hinanaing. Kasi inubos na yung kaban ng bayan Diba? Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Saldico na minsan ring naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Security aide naman talaga, may mga ID yan. Ewan ko ba bakit pinagtatanggol ni Pinky na hindi raw. Bakit gusto niya ngayong imbestigahan itong gusto ba? Bakit hindi mo imbestigahan yung amo mo? At yung mga congressman na mali-malita ang issue. At itong mga nagsasabi ng totoo parang bulag pipibingi kayo. Alam mo, nakakabanas kayo, lalong-lalo na itong Blue Ribbon chairman. Parang wala na nangyari. Puro na lang talaga sila mga palamuti dyan. Niwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng mali-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi lang ang mga ito ang posibleng nahikayat na lumantad sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Dami, Sa 100 nice. na kung nausap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, baka may 20 pa na lumabas. And in fact, sa Facebook page ni Attorney Baligot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Saldico. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang iba't ibang posibleng rason ng biglaang pagsasalita ng mga ito, mapapolitikal o naiipit sa sitwasyon, lalo na at napag-alaman sa mga investigasyon na biglaang nawala ng trabaho ang mga naturang security aide. Naku naman. Ganon kagad ang issue nyo. Pag nagsasabi ng totoo, parang hindi pa kapanipaniwala. Ganon ba yon? Pag ibinubulgar yung mga bagay-bagay na baho ng gobyerno o pagnanakaw, bakit hindi dapat paniwalaan at gagawa ng kwento? Wag. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Yung nagsasabi ng tapat, yung nagsasabi ng mga baho, yung nagbubulgar. Kayo, parang nung una, akala namin hindi ito mali-malita Nung meron kami nakita ng picture at umami na si Saldico. Ayaw nyo imbestigahan, nagpapatay. Ano yun? Patay malisya kayo, ganon? May anggulo, may nagsasabi. Kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So, tinitingnan din natin sila na maaaring biktima sila. That there are people na hindi sila biktima. Nagsasabi lang sila ng tama. Para makatulong sa ating kababayan. Sila ay tapat. Gusto lang nila maging maayos. Gusto nila maging yung gobyerno ay dapat ayusin. Kaso nga lang, wala na yung pondo. Naubos. Wala namang proyekto. Paano maging maayos? Gusto nilang isiwalat. Gusto nilang i-correct yung mali. Yan yung matatapang na 18 Marines at kung sino pa yung lalabas. Diba? Sobra kasi ang pagnanakaw na nangyari sa kaban ng bayan. Biruin nyo from 16 million, 18 million na. 18 trillion na, sorry.
From 16 trillion, 18 trillion na. Baka pagtapos ng termino, 25 trillion. Wala na talaga. Paano makakabangon? Isipin nyo, paano babangon yun? Yung mga proyekto nga ni Tatay Digong, ano nangyari? Pinending nila, walang budget. Pero sa pagnanakaw at sa mga insertion, magaling sila. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, lagyan mo muna ito ng maganda-gandang comment. Taga saan ka? Ayan, mega lag search na sa'yo. At, like, share, subscribe. Siya nga pala, maiba tayo. Kung hindi pala kayo nagkakaroon ng notification, ang gawin nyo, search nyo na lang po. Search nyo sa YouTube yung pangalan natin. At lalabas po yan. Hanggang sa muli, bye-bye!